Sa nakaraan nating video ay natapos tayo na matagumpay na nakuha ng ating bida ang Taxio Steel. At isang kulay lila ang bomb alot sa katawan ng ating bida. Ang Taxio Realm Master. Ang Taxio Steel ay ang susi sa Taxio Realm. Magagamit ang teleport sa anumang oras, at walang makakapagbukas nito. Maaari nitong gamitin ang Taxio Hole gaya ng ultimate card. Subalit wika pa nito na sobrang dami daw ng mata na nakatingin sa kanya, iiwas daw muna ito at aalis sa hall, para masubukan daw nito ang nakuha nitong Taxio Steel. At agad naman itong tumalon para umalis, subalit sa kanyang pag-alis ay agad naman siyang sinalubong ni Heavenly Blade King at si Hongyao agad siyang hinawakan sa kamay, at sinabihan siya na sumama daw ito kahit sandali lang. Subalit hindi naman ito inaasahan ni Jiang Chen, at wala na itong nagawa pa kundi tanggapin na wala kang jowa, at makikita naman natin na tuluyan na nga silang umalis. Subalit naiwan naman ang mga hangal, at wika pa nila, ang Heavenly Blade King daw, ay kinuha nito ang ating bida, marahil ito daw ay tungkol sa nakuha nitong Taxio Steel. At nagsisilbi sa kanya ng tama, na nagsabi sa kanya na kumilos ng labis, nalipat naman tayo ng eksena. Nagsalita naman ang Heavenly Blade King at sarkastiko nitong sinabi kay Jiang Chen, na isa sa mga dakilang Zia, tatlong hindi magagapi na figura, ang mga nangangarap. Maaari lamang obserbahan ang Taxio Steel para sa paliwanag. Sabihin daw nito sa kanya, kung paano daw nitong ginamit ang 9 Miasma Wings para maabsorb ang Taxio Steel. Subalit kinabahan naman ang ating bida at pinagpawisan, nagtataka ito kung bakit daw alam nila ang tungkol sa 9 Miasma Wings. Dinala daw siya doon para patayin daw siya. Nagsaad naman ang Heavenly Blade King, naisip daw nito na ang 9 Miasma Wing ay gawing poison mist at lokohin ang lahat. Natuwa naman si Hongyao at sinabihan niya si Jiang Chen na ang cute daw ng kanyang junior brother, sa kanyang expression. Subalit wika naman ni Jiang Chen sa kanyang isipan, sa itsura daw nila, parang hindi naman siya papatayin. Sasabihin na lang daw nito ang totoo. At sarkastiko nitong sinabi sa kanila na, ang 9 Miasma Wing at Taxio Steel ay parehong nagmula sa mga abyss na nagbabahagi ng parehong pinagmulan, o maaari mong sabihin na ang Taxio Steel ay orihinal na kabilang sa 9 Miasma Wings, at agad naman na tumugon ang Heavenly Blade King at malumanay nitong sinabi sa ating bida, dapat alam daw nito ang Grand Zia stand sa bawal, at dalawa lang daw ang pagpipilian nito ngayon. Manatili sa Yunming Swamp magpakailanman, mamuhay bilang isang exile, at kumapit sa iyong buhay o bumalik sa akin at ipaglaban para sa iyong kaligtasan, milyon-milyong ang gugustuhin kang mamatay, kahit na ang mga general or invincible level. Sa narinig naman ni Jiang Chen, sa tinura ng Heavenly Blade King, at napaisip naman ito, kaya hindi daw ito ang kanyang imahinasyon kanina. Pumunta ang Old Master sa Yunming Swamp para lang bigyan siya ng paraan. Pero bakit, minsan lang daw sila nagkita, ngunit biglang lumapit si Hongyao at sinabihan niya si Jiang Chen, kung ano daw ang iniisip nito. At tinatanong siya ng kanilang master. Seryoso naman na tumugon si Jiang Chen, at wika nito bagamat daw ay may bawal sa kanya, at papatay lang daw ito ng masasamang tao. Naniniwala daw ito na wala siyang ginawang mali, dahil malinis ang kanyang hangarin at budi, niya at bakit daw siya tatakbo. Ngunit napagalikhat naman sa tawa ang Heavenly Blade King. Matapos marinig nito ang tinura ng ating bida, wika pa nito, ay inaasahan na nito ang kanyang piniling disciple. Ang kanyang kalooban ay ang kalooban ng langit, kung hindi daw siya nagkamali, dapat daw nitong aminin, na si Jigang ay kasing husay daw nito noong araw. Subalit nabigla naman si Jiang Chen. Kung ano daw ang kinalaman ng kanyang Uncle G dito. Sumagot naman si Hongyao. Tandaan daw nito siya ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Uncle G ang iyong pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki. Kaya daw ganun yun. Noong araw, ang kanyang Uncle G ay muntik nang mapatay ni General Xiao nang lusubin niya ang pamilya ng Xiao upang nakawin ang iyong Tia Tang. Sinabi sa kanya ni Master na tumayo siya, ngunit ayaw niyang kaladkarin si Master pababa, sa huli siya ay ipinatapon sa Chujiang City. Kaya galit din si Uncle G sa pamilya Xiao. Wika naman ng Heavenly Blade King. Hindi na mahalaga ang lumang sama ng loob. Hindi man sila magagapi o pangkalahatan basta't matibay ang iyong kalooban, tayo bilang guro at alagad ay haharap sa kanila ng sama-sama. Sa pagbalik natin sa Jiangnan, ang talam sa aking kamay ay gagawa ng landas para sa iyo,
nanlaki naman ang mata ni Jiang Chen matapos marinig nito ang tinura ng Heavenly Blade King. At napasabi na lang ito ng Master. Agad naman itong yumuko, at para humingi ng pahintulot na tanggapin ng kanyang Master ang kanyang pagbaw, subalit wala naman naging tugon ng Heavenly Blade King pagkat malalim ang iniisip nito. Ngunit nalipat tayo ng eksena kung saan makikita natin ang matataas na building, at sa loob nito ay makikita natin ang mga matataas na mga opisyal na tao na nagtitipon sa isang lamesa. Nagsaad naman ang isang matandang lalaki na nakasalamin. Dahil lahat ng 12 Jiangnan na pinamagatang hari ay nagtipon maliban kay Gu Kaitian at Nayan Hongyao. At hindi na daw nito hahaban pa ang kanilang usapan, ang lalaking ito ay ang Jiangnan Warzone Supreme Commander Duan Xinghai. Base sa kanilang mga investigasyon, ang Jiang Chen Poisonous Mist talaga ang siyam na miasma wings. Ayon sa Grand Zia's Tabo Ordinance Article 1, ang sinumang awikens ng Tabo class o kumokontrol sa bawal na bagay ay papatayin ng walang awa. Ano daw sa tingin nilang lahat? Sumagot naman ang isang lalaking na may pulang buhok. Kahit na ang siyam na pakpak ng miasma ay nagdulot ng isang sakuna sa mga nakalipas na panahon, halos imposible na itong lumaki sa ganoong sukat sa kasalukuyan. Sa pinakamasama, maaari nating kunin ang 9 miasma wing at sirain ito, hindi na kailangang patayin siya. Ang lalaking ito ay ang grandfather ni Mo Hangqiu na si Mo Henian, at nagbigay naman ng kanyang opinyon ng lalaking kulay ginto ang buhok, sumasang-ayon daw ito sa pagtatasa ni Senior Mo. Ang Grand Zia's Tabo Ordinance ay inilabas 500 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon ang Grand Zia ay hindi kapani-pani walang mahina. Ngunit ngayon, ang Grand Zias ay malakas, at maaari nating lapitan ang mga bagay na bawal ng may higit na kakayahang umangkop. Ang lalaking ito ay ang ama ni Tang Jins na si Tang Wanchuan. Subalit makikita naman nating ang dalawang lalaki na pangiti at napahawak sa kanyang baba. Wika pa nila, at ngayon nakikita na daw nila kung sino ang konektado kay Jiang Chen sa simula pa lang, at sinabihan nito si Mo Henian, na nabalitaan daw nito na naging malapit ang kanyang apo kay Jiang Chen sa Prodigy Camp. Jiang Chen ay nabibilang kay Ji Gang, at sinabihan din nila si Tang Wanchuan ang kanyang anak daw na si Tang Jin ay nakikigulo din daw kay Ji Gang, di ba? Subalit napangiti na lang si Mo Henian. Subalit nang gagalaiti naman si Tang Wanchuan sa mga pinagsasabi ng dalawa, subalit sa kanilang pag-uusap ay biglang may tumawag sa kanilang lahat, at sila ay natigil at napalingon para bigyan ng pansin ang tumawag sa kanila, subalit ang lalaking ito ay si General Xiao, habang ito ay papalapit ay nagpapalabas ito ng kanyang aura. Sambit pa nito ang ating bida daw kanyang papatayin sa kanilang harapan, at ilang sandali lamang at ito'y bahagyang nakalapit, at nanggagalaiti at nanglilisik ang mga mata nito, at dagdag pa niya, kung sino man ang maglakas loob na magsalita para kay Jiang Chen, mas mabuting tanungin daw muna nila ang kanyang espada. Nabahala naman ang isang opisyal dahil sa kanyang naramdaman na mabigat na pressure na nilalabas ng hangal, wika pa nito. Old Guo? Kung hindi dahil sa pagpasok ni General Xiao, baka nakatulong daw ito sa pakikipag-ayos. Pero ngayon, mag-isa na lang daw siyang mag-handle. Ilang sandali lang nalipat tayo ng eksena. Sana hindi daw siya magbulag-bulagan at protektahan at i-drag din daw nito ang kanyang sarili pababa. Ida-employ ni Boss General Xiao ang Heavenly Punishment Squad, lahat sila ay nakatago sa malapit na bundok. Sumagot naman si Commander Ji Gang. At sarkastiko nitong sinabi na, napakagandang setup, si Jiang Chen at ang iba ay dapat na makabalik kaagad. Kung sumiklab ang away, kami ni Tang Jin ay bubunot ng aming mga espada, ang luma at bagong sama ng loob ay malulutas ng sama-sama. Duanfeng ang Night Watch ng Chujiang ay nasa kanyang mga kamay niya na ngayon. Subalit hindi naman pumayag si Duan sa nais mangyari ni Commander Ji. Wika nito, hindi, noong binagyo daw nito ang kasal, ay magkasama silang dalawa, at gagawa ulit daw ito ng gulo, at huwag daw nitong ibigay sa iba. Nagsaad naman si Chu Bulang. Gusto daw nito ang isang magandang awayan, hindi daw nito makaligtaan ang isang ito. Wika din naman ni Xiao Kei. Huwag daw itong tumingin sa kanya, kailangan daw nito ng healer tulad niya. Ngunit saad naman ni Tang Jin, Old G kaming lahat ay pamilya, hindi na daw kailangang pang maging formal. Ngunit napatingin naman si Tang Jin sa himpapawid ay kanyang tinuro ito sa kanyang kasama. Tingnan daw nila iyon si Jiang Chen ang iba sa malayo.
Subalit makikita naman natin sa itaas ng bundok ay maraming mga hangal na nag-aantay sa kanilang pagdating. At inutos ni General Shao sa mga Heavenly Punishment Squad na maghanda na sila, at maglansad ng pag-atake, agad naman na tumugon ang Heavenly Punishment Squad. At inilabas nila ang kanilang mga crossbows preheat. At ilang sandali lamang at bahagyang nakalapit na sila. Nagsaad naman si Hong Yao habang ito'y nakangiti. Ang setup daw na ito, ay halos kagaya noong sinugod ng kanyang junior brother ang kasal, noong huling pagkakataon ay hindi ako nakakuha ng sapat na pakikipaglaban. Wika naman ni Heavenly Blade King. Anong ang kanilang ginagawa, bakit ang dami daw nanunood? At least magpakita ng diplomasya bago tayo mag-start ng away, kung hindi, iisipin ng mga tao na puno ng brutes ang angkan natin, sila ang nangangati sa away, parang master na parang disipulo. At nagpalabas ito ng aura para ipakita sa kanila na hindi ito natatakot at handa ito sa mangyaring laban. Ngunit napatingin naman si Hong Yao sa ating bida, sinabihan ito kung hindi ba ito pumapayag, ngunit nakapikit naman ito kaya wala itong tugon, spacing out na naman daw ito. Subalit lumabas naman ang system. Ang 9 miasmawing ikatlong henerasyon kumpleto na ang pagpaparami, bilang ng pagpaparami, 5 milyon. Mother Insect, Xiao Geo Level 27 9 miasmawing, Calamity Level, Offspring. 5.11 million 9 miasmawings. Habang nasa loob siya ng kanyang consciousness, at sinabihan ito ang kanyang mga insekto. Mahusay. Pinamamahalaan nilang magparami ang ikatlong henerasyon bago ang labanang ito. 5 milyon siyam na pakpak ng miasma, kahit hindi daw nila matalo ang general, hindi daw ito magiging madali para sa kanya. Subalit hinawakan naman siya ni Hong Yao sa balikat, at sinabihan niya ito. Junior brother bagaman sila ay nagdala ng isang malaking puwersa huwag daw ito matakot, sa kanilang dalawa ng kanyang master, agad naman na sumagot si Jiang Chen na hindi daw ito natatakot. Sa tingin daw nito ay nakita niya si Uncle G at ang iba pa sa bundok doon, at kanyang itinuro ito. Gusto daw munang nitong pumunta sa kanila at bigyan sila ng regalo. At agad naman siyang pinayagan ni Heavenly Blade King na puntahan sila doon. Agad naman na tumalon ang ating bida. Matapos siyang payagan ng kanyang master, makikita naman natin ang labis na tuwa sa mukha ni Jiang Chen habang ito'y papunta sa kinaroroonan nila Commander Ji Gang. Subalit napatingin naman ang tatlong prodigy sa ating bida. Sambit pa nila, hindi pa rin daw sapat ang pakikipaglaban daw ni Jiang Wushuang sa kanya last time, saad naman ni Bai Feng, kaya daw bawal ang kanyang kakayahan, at hindi daw nakakagulat na nagawa niyang patayin si Xiao Bihan sa isang iglap, at nakakahiya daw yun. Napabuntong hininga naman si Tang Ying siya daw ang pangalawang tao sa buong kasaysayan upang makumplito ang mga hakbang sa taksyo. Napatingin naman sina Mo Hangqiu at Luo Sandao sa ating bida habang ito'y pababa sa ere. Saad naman ni Mo Hangqiu. Nagtataka daw ito kung alam na ni Master na siya ay papasok upang tumulong. Wika naman ni Luo Sandao. Wala nang saysay na mag-alala ngayon, ang labanan ng ganitong sukat ay lampas sa kanilang makakaya. Ang pag-iwas lang sa daan ay sapat na. At ilang sandali lamang at nakalapag na si Jiang Chen sa kanila Commander Ji at Tang Jin. Agad naman itong lumapit sa kanila, at sinabihan niya si Uncle G na bibigyan daw nito ng epic grade gear noon, pero hindi daw nito nakuha. Ngunit sa tingin daw nito ang bagay na ito ay dapat na kasing ganda. At inilabas nito ang kulay berdeng crystal sa harapan ni Commander G. Ngunit nagulat na lang ito matapos ilabas ni Jiang Chen ang crystal. Nagsaad naman si Commander G. Ito daw ay isang origin crystal. Kasama nito ang isang magandang may susi sa pag-abot sa ikapitong awakening. At sabay angat nito ng kanyang kamay para kunin ito. At bibigyan niya lahat ang mga kasama nito na kanyang nakuhang artifact. Saad pa nito, Aunt Tang, ang scarf daw na ito ay parang ganap na tumutugma sa iyong estilo. At binigyan din nito si Duan, ang kanyang bow ay hindi masyadong kumikislap. Kaya narito ang isang sun chaser para sa kanya. At binigyan din ito si Bulang, mayroon daw siyang dark gold grade na sandata para sa kanya, at huwag daw masyadong maging emosyonal ito. Subalit nang lilisik ang mata ng hangal na si General Shao. Mukhang lalabas na daw si Jiang Chen. At sinabihan nito ang Heavenly Punishment Squad, na maghinti ng utos. Subalit agad naman siyang pinatigil ni Duan, at sinabihan niya ito.
Mayroong higit 100 prodigy sa loob ng prodigy camp, kasama pa rin si Gukay Tian, kaya madadami ang mga ito, kung anong mangyaring anumang mga sakuna, at agad naman na tumigil ang hangal, at sumang-ayon ito. Subalit dagdag pa nito, kung hindi daw alam ni Gukay Tian kung ano ang makakabuti sa kanya, at isasama na lang daw niya ito na kanyang papatayin. Ngunit habang nakatingin si Duan sa kanila Heavenly Blade King, at wika nito, Old Gu, ibigay na lang daw niya si Jiang Chen sa kanya, at huwag daw itong magkamali. At humingi naman ito ng pasensya na silang dalawa ni Xiao Yuanshan ay parehong mahusay na tao sa Jiangnan. Kung lalaban tayo, ang Jiangnan ay magdaranas ng matinding pagkatalo, mas mabuting isakripisyo na lang daw nila ang ating bida. Pumunta naman sa harapan si Gukay Tan, at sarkastiko nitong sinabi sa kanilang lahat. Ang pagkakamali daw nito sa buhay niya, ay wala daw itong pinagsisisihan sa Jiangnan o Grand Xia, paanong pagkakamali iyon? Matandang kaibigan, ibinalik daw nito ang lahat ng 150 prodigy mula sa Jiangnan Warzone. At hindi lang iyon, dinala pa daw niya mga ito sa Hall of Taxio. Subalit makikita naman natin na hindi makapaniwala ang tatlo sa kanilang narinig at sila pa ay natuwa. Nagsaad ang mga ito, ang bulwagan ng Taxio, ang lugar ng himala, maraming magagaling na tao ang naghanap nito ngunit hindi nahanap ang daan. Hindi nila inaasahan na ang Heavenly Blade King ay magkakaroon ng access, tiyak na ipagmamalaki daw sila ng kanilang mga anak. Sa isang napakalaking pabor, maaari nilang tanggapin ito ng walang anumang kapalit. Kahit na hindi daw nila kayang protektahan si Jiang Chen ay tiyak na hindi rin sila papanig sa pamilya Xiao. Sumagot naman si Duan, at sinabihan niya ang tatlo, ang bulwagan ng Taxio. Ang 150 kahangahangang ito ay sisikat lahat pagkatapos nito, at lalago ang lakas ng Jiangnan. Ito daw ay napakalaking kontribusyon. Subalit isang boses ang kanilang narinig na magsitahimik daw sila. Nang gagalaiti naman ang hangal, inilabas nito ang kanyang espada, at ipinakita nito ang kanyang lakas. At isang maraming tubig ang lumabas sa kanyang skill, habang ito'y nagpapalabas ng kanyang aura. Wika nito. Si Jiang Chen daw ay nagpo-proseso ng bawal, ayon sa Grand Xia Law dapat daw itong mamatay. At sinabihan niya si Gukay Tian, lumalabag daw ito sa batas na kumukupkup sa isang bawal na gumagamit, tinataka ng mga kahangahangang taga-suri ng kampo. Anong merito? Ito ay isang walang ingat na sugal na kumukuha ng kahangahangang kampo sa panganib. Ngunit habang nakatingin ang mga tao sa kanya hindi nila mapigilan magbigay ng komento ang mga ito. Siya daw ay naglalakad sa dagat, binabaligtad ang langit, ito daw ang kapangyarihan ng isang general. At hindi na daw sila makagalaw dahil sa bigat na pressure na nilalabas nito. Masyadong nakakatakot daw ito, dapat lang daw silang manatiling neutral. Ngunit napasigaw na lang si Hong Yao. At tinawag nito si Jiang Chen para bumalik na ito. Subalit nagsaad naman ang Heavenly Blade King, sinabihan nito si Hong Yao na i-handle nito ang Prodigy's flight. At agad naman itong sumang-ayon. Agad naman na bumalik si Jiang Chen. Subalit bago man ito tuluyan umalis ay, humingi ito ng pasensya kay Commander G, na manatili silang lahat sa loob ng barrier at manood ng palabas. Sumagot naman si Uncle G kung kailan daw ba ito naglagay ng barrier. Kung hindi na daw talaga kaya ng ating bida ay maililigtas daw siya nito, at hindi na rin nagpauli pa ang Heavenly Blade King. At nagpalabas ito ng aura at hinanda na rin ito ang kanyang espada at binalutan niya ito ng apoy. Nagsalita naman ang hangal na si General Xiao. Ibubunot daw talaga nito ang kanyang espada sa kanya. Sumagot naman si Gukay Tan at sarkastiko nitong sinabi sa hangal, bilang ika-8 awakening powerhouse. May hawak itong 12 ng elemento ng tubig na ipinagbabawal na spell, at isa lang ang kanyang espada, at ano daw ang kinakatakutan nito. Subalit bago man sila umatake ay biglang may lumitaw na isang ice barrier sa kanilang gitna para mahadlot ang kanilang hidwaan. Nagsaad naman si Duan na kumalma silang dalawa. Kung talagang magsisimula silang dalawa mag-away, kalimutan nila ang Prodigy Camp pati ang base ng Jiangnan sa tabi nito ay masisira para sa kapakanan ng mga tao. Subalit may biglang nagsalita sa kanyang likuran. Para sa kapakanan ng mga tao, paano daw kung aayusin daw nilang dalawa ito ni Jiang Chen sa isang 1v1 life and death duel? Napalingon naman si Duan at napasabi na lang ito sa pangalan ng hangal na si Xiao Bihan.
At itinaas nito ang kanyang bagong braso at tumawa pa ito ng nakakaloko. At mayabang pa nitong sinabi na, kinuha ng ating bida ang kanyang braso noon, kaya siya na daw mismo ang tatapos sa buhay ng ating bida ngayon. At agad itong nagtungo sa itaas habang nakasakay sa kanyang espada. At dagdag pa nito, iyon ang pinakamagandang kinalabasan, hayaan daw ang mga kabataan na ayusin ang kanilang mga sama ng loob, hindi dapat makialam ang mga nakatatandang henerasyon. At wala na itong nagawa pa kundi pagmasdan na lang ito na makaalis. Nagsaad naman si Jiang Chen, at sinabihan nito ang hangal. 1v1, Xiao Bihan hindi ka ganoon ka-generous, hindi daw ito naniniwala, ano ba ang catch, bilasan daw nito at sabihin. Natuwa naman ang hangal, at sinabihan niya si Jiang Chen, na matalino daw ito, ang kanyang kondisyon ay bawal nitong gamitin ang kanyang 9 mismo wings. Ngunit tumawa naman ang malakas ang kanyang lolo, matapos nitong marinig ang kanyang binitawang kondisyon. Tulad ng inaasahan niya sa kanyang apo na si Xiao Yuanshan. Para sa kapayapaan ng Jiangnan Base para sa mga tao, walang sinuman ang dapat magkaroon ng anumang pagtutol, tama. Subalit napamura na lang ang Heavenly Blade King sa mga pinagsasabi ng dalawa, at naglabas ito ng mapanindig balahibong aura at inilabas nito ang kanyang sandata at handa na itong sumugod sa anumang oras. At sinabihan niya si General Xiao, huwag daw nitong isipin na dahil lang sa mataas na moralidad ay magagawa na daw nito ang lahat ng gusto niya. Ikaw matandang bastardo, matagal na kitang gustong putulin, kung may lakas ka ng loob huwag mong aibuli ang mga bata. At hinamon niya ito na sila na lang daw na dalawa ang maglaban. Subalit pinipigilan naman siya ni Jiang Chen at hinihila nito ang kanyang damit. At sambit pa nito, Master, na kumalma lang daw ito, wag na lang daw nitong iisipin yon, baka isipin ng lahat na grupo lang sila ng mga brute. At pinalandakan pa ng ating bida, kahit na hindi ito gumagamit ng bawal na skill, ay huwag nang mag-alala pa ang kanyang master, at may naisip daw itong paraan para harapin siya. Saad naman ng Heavenly Blade King kung anong paraan daw nitong haharapin ang hangal. Subalit sa sinabi ng ating bida, ay nagulantang naman si Hong Yao. Matapos magbitaw ng salita, sumagot naman ito, Junior brother, anong klaseng biro ito? Inabot daw siya ng 10 taon para masanay, kahit si Jishidi ay nasa basic pa rin hanggang ngayon. Ngunit napagalakok naman sa tawa ang hangal. Ang ibig daw sabihin ay dapat daw itong maghintay ng 10 taon o 8 taon, at sinabihan siya na mangarap ng gising at hindi na daw mangyayari yun. Subalit ngumiti naman ang nakakaloko si Jiang Chen, at ipinagyabang pa nito na, hindi na daw kailangan, bigyan lang daw siya ng 5 minuto. Subalit sa kanyang sinabi, nagulantang ang kanyang master, at naiabangan ito, at ipinaulit nito kung ano ang kanyang sinabi. Ipinahihiwatig daw ba nito na ang kanyang Heavenly Splitting Blade ay ilang antas na pamamaraan. Subalit makikita naman natin na kalmado lang ang ating bida, at pinapakalma nito ang kanyang master. Ngunit sa kabilang banda, patuloy naman silang pinagtatawanan ng ating bida, saad pa ni Xiao Bihan na parang tanga lang si Jiang Chen sa kanyang pinagsasabi. Bumalik naman ang eksena sa ating bida, na wala nang nagawa pa kundi ibigay ni Heavenly Blade King ang kanyang espada kay Jiang Chen. At ngumiti ito na ituro lang daw sa kanya ang kanyang teknik. Subalit makikita naman natin na naramdaman ng Heavenly Blade King, na biglang gumalaw ang kanyang espada matapos nitong iabot kay Jiang Chen, nanlaki naman ang mata nito matapos niyang. Maalala noong nasa Hall of Taxio pa sila, ang isa na umalangaw sa Blade Heart ay talagang si Jiang Chen daw ito. At biglang may ibinulong si Jiang Chen sa kanyang master, at agad naman na pumayag ito, at ituturo na daw niya ang lahat ng kanyang teknik. Wika naman ni Duan, dahil life and death duel ito, gagawa daw iti ng battle arena dito mismo. Walang sino man ang pinapayagang makialam sa magaganap na labanan maliban kina Xiao Bihan at Jiang Chen. At agad itong naghanda para sa gagawin nitong battle arena. At ilang sandali lamang at lumitaw sa kanilang harapan ang malaking battle arena. Subalit agad naman nagtungo ang hangal sa arena at handa na ito para sa laban nilang dalawa ng ating bida. Higit pa dyan ay sinabihan niya ang ating bida, na bilasan daw nitong matuto. At ipinalandakan pa nito na, dahil daw sa huling pagkakataon, umasa daw ito sa kanyang skill na bawal. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin daw nitong makikita ng lahat kung paano siya papatayin ng hangal,
at ilang sandali lamang at isang enerhiya ang lumalabas. Kahit na nasa loob sila Commander G ng barrier ay nararamdaman nila ang bigat na pressure na lumabas galing sa kanilang master. Wika naman ni Ji Gang, at sinabihan niya si Jiang Chen na huwag daw siyang labanan. At sinabihan din nito ang kanyang master bakit daw ito pumayag dito. Kasalanan daw nito ang lahat kung hindi niya pinayagan si Jiang Chen na sumali sa Prodigy Camp na iyon, hindi ito mangyayari. Ngunit pinapahinahon siya ni Tang Jin hindi daw gagawa ng walang ingat na desisyon ang kanilang matandang master. Makikita naman natin na itinuturo ni Gu Kaitan ang kanyang teknik sa ating bida. At isang kulay ginto ang Bamalot sa kanyang katana. At sabay nitong pinapaliwanag kay Jiang Chen kung paano daw nitong gamitin ang The Heaven Splitting Blade. Ay isang blade ng lakas ng kalooban. Sirain ang iyong mga kalakip. Pagtagumpayan ang buhay at kamatayan, maunawaan ang iyong tunay na sarili at kumilos ng walang pag-aalinlangan. At panuulin daw nitong mabuti ang gagawin ng kanyang master. At agad na nitong pinakawalan ang kanyang hinandang teknik. Subalit ang kanyang Heaven Splitting Blade ay talagang itinutok nito sa hangal. Subalit na pagtanto naman nito na sa kanya nga nakatutok ang strike na ito. At naghanda na rin ito para salagin ang ataking yun. Ginamit nito ang kanyang Activate All Defenses, at kulay pulang aura naman ng Bamalot sa kanyang buong katawan. Akala ba talaga ng Heavenly Blade King na kaya niya siyang patayin ng ganito lang? Nagsaad naman si Duan, sinabihan niya si Gu Kaitan na tanga daw ito. Ito daw ay dapat na isang 1v1 at siya daw ay ganap na lumalabag sa mga patakaran, na bigla naman matapos nitong makita na diretso ito kay General Xiao. Ngunit kalmado lang ang hangal, habang inaantay nito ang tamang oras na kanyang gagawing pagsalag. Ngunit sa hindi inaasahan ng hangal, ay hindi dumiretso sa kanyang ang ataking yun, at tumama ito sa isang barrier na hindi nila napapansin. At makikita natin na unti-unti nang nagbibitak ang barrier, at ilang segundo lamang ay tuluyan nang nawasak ito, at tumama pa ito sa dragon at nahati ito sa dalawa, subalit nagsaad naman ang dragon bago man ito mawala. Sinabihan niya si Gu Kaitan na bastardo ito, babalik ito para harapin daw siya. Wika naman ni Duan, ang itim na dragon mula sa puwitan ng Yangtze, nagtatago sa malapit, napakalapit na tawag. Ang atensyon ng lahat ay nasa duel, ngunit si Gu Kaitian lang daw ang nakapansin. Wika naman ni Gu Kaitian, ang dragon daw na iyon ngayon ay malamang na pagkatapos ng 9 Miasma Wings. Base sa antas ng cultivation ito ay dapat nasa kalagitnaan ng yugto ng ika-8 awikining. Hindi naman makapaniwala ang hangal na si General Xiao na si Gu Kaitian, ay talagang hindi biro ang ataking pinakawalan nito. Malakas ang kanyang skills, nakaramdam ito ng kaba sa kanyang dibdib. Kung siya daw ang tinamaan, baka daw hindi lang siya mapinsala kundi mapapatay pa daw siya nito. Nagsaad naman ang Heavenly Blade King at sinabihan niya si Jiang Chen na ito daw ang unang pagkakataon na makita niya ang kanyang master na gumamit ng kanyang blade ay ito napaka-astig. Natuwa naman ang ating bida at masaya nitong sinabi sa kanyang master na napaka-astig daw yun. Tumawa naman ng malakas ang Heavenly Blade King sa naging reaksyon ni Jiang Chen, sa tingin daw nito kung natutunan daw ba niya yun. Ngumiti naman ang ating bida, at ginamit nito ang kanyang skill na Divine Grade, at sinabihan niya si Commander G. Nahiramin daw nito ang kanyang katana, agad naman na iniabot nito sa ugat na inilabas ni Jiang Chen. At ilang sandali lamang at nakuha na ng ating bida ang espada. Ngunit sinabihan siya ni Heavenly Blade King, ayaw daw nitong gamitin ang kanyang Master Blade, bakit daw ito mag-abala sa ibang tao? Sumagot naman si Jiang Chen at sinabihan niya na lang ito na Master, mauunawaan na lang daw niya ito sa isang sandali. At agad na itong tumalon patungo sa arena para harapin ang hangal. At dagdag pa nito, maghintay at tingnan na lang daw siya sa kanyang pagbunot ng espada, mamaya siguradong magiging astig din siya. At wala nang nagawa pa ang kanyang master kundi magtiwala na lang ito sa kanyang disciple at panuulin sa kanyang laban. Subalit agad naman na lumapit si Hongyao sa kanyang master, at sinabihan niya ito. Ano daw ang ginagawa nito, bakit daw niya pinayagan ang kanyang junior brother sa life and death duel? At napamura na lang ito. Kinuha ni Jiang Wushen ang lahat ng benepisyo ngunit walang ginawa kung anong uri iyon, hindi magagapi iyon, at pupuntahan daw niya ito at kukunin niya ang ating bida doon. Ngunit nagtaka naman ito kung bakit hindi na siya makagalaw pa.
Sumagot naman ang kanyang master. Ito daw ay life and death arena from heaven to earth, silang dalawa lang ang nakakapasok sa loob. Dumating na si Jiang Wushen, nasa kawalan lang ito at hindi pa nagpapahalata, at nagpapakita sa kanila. Pinagpawisan naman si Hong Yao matapos nitong marinig ang sinabi ng kanyang master, wika pa nito. Sumisigit, ang isang bakas lamang sa kanyang presensya ay makapagpapatigil sa mga general at may titulong hari, ito ba ang kapangyarihan ng kawalang kilos? Nagsalita lang daw ba itong masama tungkol sa kanya, nang hindi tama? Wika pa ng kanyang master. Nais ni Jiang Wushen na mapanatili ang mas malaking larawan na ayaw niyang makakita ng kaguluhan sa Jiangnan. Sumagot naman si Hong Yao, at para sa mas malaking larawan, handa niyang isakripisyo si Jiang Chen. Ngunit hindi naman ang kanyang master matapos marinig nito ang kanyang tinura. Kung sino pa daw ang magsabi ng kahit ano tungkol sa pagsasakripisyo kay Jiang Chen, at baka daw matikman nila, ang itinuro nito sa kanyang disciple ang heaven-splitting blade. At nagharap na nga ang dalawa sa entablado, at matutuloy na ang kanilang laban na nahudlat noon, at abangan sa susunod nating video, kung sino sa kanila ang matitirang buhay sa kanilang magaganap na labanan.